crew of the B-29 that will hurl the cataclysm. With several hundred fighters in May, it's only just been liberated by the Philippines Army. So the reporting overnight strikes. These are the latest intelligence Ross officials say more than 1,000. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Ayun nga, welcome back sa ating episode on Just War. No? Naputol tayo sa discussions natin. We tried na konsultahin ang wisdom ni Augustine of Hippo and Thomas Aquinas. Now, sa pagpapatuloy ng ating discussions, tanong lang namin sa inyo, just leave a quick comment. Ano ba yung mga pumukaw ng atensyon ninyo sa discussion natin earlier sa foundations, no? O meron bang just war? Now we are going to proceed sa modern man, sa taong ngayon, no? Sa makabagong panahon. Ano ba tinuturo naman ng Catechism of the Catholic Church sa warfare? So, Father Lennon, please take the wheel. Okay, so we have been discussing last week. Anyways, teka, dahil bagong episode to, introduction muna kami. Ito po muli Ayaw si nga pala. Lennon. Oo nga pala, may intro nga pala. At at ako po si Russell. At ito ang Tamang Usapan. Usapang may tama. So ayun nga, welcome sa part 2 ng ating usapang Just War Theory, no? We are discussing, meron ba talagang pagkakataon na justified ang war, no? Just like the question of Thomas Aquinas. Last episode, katulad ng sinabi ni Russell, we visited the ideas of Saint Augustine and Saint Thomas Aquinas, no? About this thing na sabi nga ni Leo Tolstoy sa War and Peace, no? War is so unjust and ugly that all who wage it must try to stifle the voice of conscience within themselves. And if so, if it is that unjust and ugly, meron bang mga pagkakataon na siya ay justified, no? We've seen last episode, kung napakinggan ninyo yung last episode, kung hindi pa, pakinggan nyo muna yon, tapos balik kayo dito. Last episode, we've seen, no? Ang argument ni Thomas Aquinas at ni St. Augustine, na violence is never good. War is always a product of something bad. But sometimes it can be justified if it complies. Si Thomas Aquinas nagbi siya ng tatlong hindi mo pwedeng tanggaling mga elements para ma-justify yung war. And St. Augustine says na it should be because of a greater good, no? So now, this tradition from these great doctors of the church, minana natin ngayon, no? Na hindi lang siya teolohiya lang o filosofiya lang ng individuals, although they are great individuals like St. Augustine and St. Thomas Aquinas, no? Pero they have been adapted kumbaga sa opisyal na katuruan ng simbahan, no? So iba, just to be this is an excursus, ha? Iba yung kumare sinabi ng ganitong papa sa kanyang homily, no? Kahit papa siya, hindi yun official na katuruan ng simbahan. Kaya one of the greatest things, again, this is a digression, ha? One of the greatest things kay Pope Benedict XVI, malinaw siya, sinasabi niya, kung ito, especially nung nagsulat siya nung, remember yung trilogy niya, ng Jesus of Nazareth. Kaya niya pinirmahan yun na Joseph Ratzinger at hindi Pope Benedict XVI. Sabi niya, hindi. Ito ay trabaho ko bilang theologian, no? Hindi bilang papa. So, hindi ito official na magisterium. Pwede pa rin itong, kumbaga, i-debate
mag-enter into debate with other theologians. Ganon din, no? Yung mga theologians, yung mga saints, no? Although the saints are the best theologians, always that, pero it's still those are still their own ideas. Later on, kung talagang gusto natin malaman ano ba talagang katuruan ng simbahan, we will go to the Catechism of the Catholic Church, no, yung CCC. Marami syempre dun sa mga teolohiya, filosofiya ng mga dakilang santo, katulad ng mga dakilang doktor na ito na si Saint Augustine at si Saint Thomas Aquinas, ay inadapt na ng CCC, no? One of these is the idea of what we call nowadays as just war theory. Sa paragraphs 2307 to 2317, no? So 2307 to 2317. Yang section na yan, yung part na yan ng catechism, no? Sa part 3, kung di ako nagkakamali. Yeah, that is part 3 about the section on the 10 commandments. Pagdating doon sa article 5, no? Yung 5th commandment, huwag kang papatay. So, may part doon, yung part 3 ay yung title niya is Safeguarding Peace. Okay? Important yon. Ibig sabihin, ang focus ng catechism is that, no? Yung safeguarding ng kapayapaan, not a war for war's sake. Now, sa number 2309 ng Catechism, no? Ang sabi dito, that there are strict conditions for legitimate defense by military force, no? That require rigorous consideration. So, ibig sabihin, ang sinasabi ng simbahan, hindi namin tinatanggal sa mga bansa, sa mga estado, yung karapatan at yung tungkulin na gumamit ng dakas kapag kakailangan niya, kapag siya ay justified, no? Legitimate defense. Yun yung yung importanteng term diyan. This is a legitimate defense by military force. However, so as to be justified, it must meet rigorous consideration, no? May 4 na considerations ang catechism para ma-justify ang paggamit nitong legitimate defense by military force, no? The first one is that the damage inflicted by the aggressor must be lasting, grave, and certain, no? Basahin ko na lang buo para tapos tsaka natin isa-isahin. 2309. The strict conditions for legitimate defense by military force require rigorous consideration. The gravity of such a decision makes it subject to rigorous conditions of moral legitimacy. At one and at the same time, no? So hindi pwedeng may mawala dito. Number 1, the damage inflicted by the aggressor on the nation or community of nations must be lasting, grave, and certain. Number 2, all other means of putting an end to it must have been shown to be impractical or ineffective. Number 3, there must be serious prospects of success. Yan, minsan nalilimutan natin. Mamaya i-discuss pag isa-isa na. 4th is that the use of arms must not produce evils and disorders graver than the evil to be eliminated. The power of modern means of destruction weighs very heavily in evaluating this condition. So yun yung 4. Let's go. First, that the damage inflicted by the aggressor must be lasting, grave, and certain. No? Again, ang justified na warfare, kumbaga, para sa simbahan, is always in defense of the good. No? If there is an evil na kailangang i-correct o kailangang itama o iwasan, no? Now, ano ba yung evil na ito, no? Yung iniiwasan natin, is it something grave o baka naman talaga imagine lang siya, no? The people in charge should reflect on this, no? Ito ba imagined evil lang or is it really a grave evil, no? And that the damage inflicted, ibig sabihin
meron ng damage na nangyari. Hindi lang siya, again, katulad nung if you go back sa last episode, sabi ni Russell, ang speculative aggression ay hindi justified, no? Na inisip mo, ay baka atakihin ako nito, so unahan ko na. I remember yung nuclear doctrine ng French Republic nung Cold War. Ang nuclear doctrine nila is when the USSR declares war against the West, bobombayin nila ng nuclear war yung West Germany na ally nila para hindi makarating doon yung mga Soviets. So, preemptive, no? Preemptive strike. So, hindi yun, kailangan meron na talagang nangyari, kumbaga. Number 2, and this is something actually na makikita natin ngayon, no? That all other means must have been shown to be impractical or ineffective. Sanctions, no? Economic sanctions and warnings from the international community, no? Sometimes makikita mo naman na hindi siya effective. Sometimes it is effective, yeah. Pero when it is no longer effective, 'di ba? Kaya nga again, ang classical na tawag sa digmaan is the last arguments of the kings. Last. So yun yung pinakahuli nilang pwedeng gawin, kumbaga. Third, there must be serious prospects of success. No? So hindi ka lang makipaggera, parang tinataya mo lang sa sa tadhana. No? Kailangan kung ikaw ay nandun ka sa isa kang general halimbawa, nagpaplano kayo. Teka, so itong estado na to ay terrorist state, no? Inatake nila tayo. So kailangan nating pumunta doon, tanggalin yung yung regime. So kailangan niyo pag-isipan, teka, ito bang gera na to, may success ba to? O baka naman tatagal to dahil wala lang tayo ring plano. Gusto lang nating gumanti. Again, if you remember Thomas Aquinas, yung last na episode, di ba? Ay Russell na part yun eh. Vengeance is never a justification for war. A just war must always be because of rectifying an injustice, no? So hindi siya vengeance lang. Hindi siya hatred dapat yung pinanggagalingan, no? So, is there a prospect of success? Kung wala, then you should not go there, no? Again, gawin natin yung current na nangyayari. The fact that the reaction of Iran was to send missiles sa mga kapitbahay niyang Arab countries, there's no tawag dito, prospect of success there. In fact, nag-backfire 'yon. Kasi nag-solidify yung yung support ng mga kapitbahay niya sa US, no, dahil nga inatake sila. The fourth is that the use of arms must not produce evils and disorders graver than the evil to be eliminated. Dito tayo papasok sa question na lagi simula ng World War II, laging question natin yung prospect ng nuclear warfare, no? Na although ngayon ay hindi na ganoon kalala katulad nung nung mga 50s, ng mga 80s, pero nandito pa rin, no? Lagi pa rin natin nakita sa mga dyaryo, sa mga balita, 'di ba, na are we heading to a nuclear war, no? So we have sa popular culture, if you have seen yung popular game and also series, yung anong tawag dito, Fallout, no? So that's an imagined post-apocalyptic, post-nuclear world, no? So ang paggamit mo nito, halimbawa nito mga modern means, modern arms, no? Ito ba ay congruent doon sa evil na pinupuksa mo? O baka maging mas malala pa? For example, okay, may giyera between two states, no? Ang justification mo, okay, because it is a terrorist state. Pinapatay nila yung sarili nilang mga mamamayan at nagsusponsor sila ng mga terrorist cells sa iba pang mga bansa. So kailangan natin pumunta doon, i-decapitate yung regime, and then yun ang goal. However, if you use excessive force, excessive arms, no, weapons of mass destruction, it can create evils greater than that. For example, migrant crisis o
mamatay yung mga civilians, na mas maraming civilians mamatay kaysa sa military, no? Well, again, nuclear warfare, that will make the world a nuclear waste, no? So, notice here in these four requirements. Actually, ang bigat ng hinihingi ng simbahan, na kailangan itong 4 na 'to ma-meet. Kung hindi siya justified, no? So, mali rin yung iniisip ng ibang mga modern theologians na, hindi, gina-justify ng simbahan ang violence, gina-justify ng simbahan ang digmaan. Hindi, ang tindi nga nung hinihingi niya, ano, you notice here the weight of prudence, no? Yung virtue ng prudence. Na in every act, kasi tayo lang as individuals, sinasabihan na tayo ng simbahan, dapat maging prudent ka sa sinasabi mo, sa ginagawa mo. Now, ang simbahan medyo mas mataas. Hinihingi niya 'to sa isang estado, no? Dahil nga mas malaki yung effect nun, estado yun, Yeah, you should have prudence, no? That's why the Catechism adds sa paragraph 23:10, public authorities have the right and duty to impose on citizens the obligations necessary for national defense. That's on one hand. Right and duty yon ng gobyerno, ng estado. Pero, in paragraph 23:13, the Catechism also adds that non-combatants, yung mga hindi sundalo, civilians, wounded soldiers, no? And prisoners or prisoners of war to be exact, must be respected and treated humanely, no? Ito mas maano ni Russell mamaya kasi may tinatawag na na etiquette of warfare ba yung tawag doon? Basta yung paggalang mo sa rights ng ano yung sobra. Kasi ngayon naririnig mo sa balita, 'di ba, meron sila, the illegal war. The illegal war. Meron bang legal na digmaan? That's questionable. Pero merong tinatawag na crimes, war crimes, no? Ibig sabihin, ano yung sumobra na sa etiquette? Halimbawa, one good example, di ka pwedeng pumatay ng medic, no? Nasa Geneva Convention 'yun, no? If you see, kahit na naka-military uniform pero nakita mo yung Red Cross, kasi ibig sabihin medic siya, tumutulong siya sa mga sugatan, hindi mo siya pwedeng patayin, no? Hindi mo rin pwedeng patayin yung naka-survive na kahit kalaban mo 'yun, no? O kaya pag nahuli mo sila, nilagay mo sila sa prison, no? Naging prisoners of war sila. You have to treat them humanely. Hindi mo sila pwedeng gawing slaves, hindi mo sila pwedeng pag-eksperimentuhan o magpaka-Hitler ka at ilagay mo sila sa gas chamber, no? So, meron tayong international law na na nagsasaklaw doon. But before the international law, ang simbahan naglagay na siya ng foundation, no? Laging ganyan na yung human rights halimbawa. One day we have to have an episode sa human rights kasi minsan ang discussion ng history ng human rights nalilimutan nila na nagsimula yun sa simbahan. Pero anyways, what we see here is the church sharpening Aquinas for the modern world, no? Kasi panahon ni Aquinas wala pa namang mga bomba, 'di ba? Ang pinakamalalang weapon noon nung panahon ni Aquinas na weapon of mass destruction, yung trebuchet, yung pangsira ng mga walls, no? Yung nagbabato ng malalaking bato para masira yung mga walls. Susunod dun yung yung mace na, yung parang may bola na metal tapos sa So, hindi siya hindi niya na-imagine na darating yung panahon na mayroong carpet bombing, for example, na mayroong machine gun, no? Machine gun, ito excursus lang din. Ang machine gun inimbento yan ng isang tao na inisip niya, gusto kong wala na ng mga giyera. So para pag nakita nila kung gaano to kalala, baka maisip nila na gano'n kasama ang giyera. Turns out, mas effective siya pang giyera. So naging na-adapt ng military establishment yung giyera. Yung machine gun, no? So anyways, now this is the tradition na namana natin, tapos nasa catechism na natin, na-codify na natin, no? And now, later thinkers expanded this idea na
unti-unti na ring sine-secularize, no? So, hindi lang siya ano ng catechism, no? So, ibig sabihin, it's really universal kahit sa hindi ka Kristiyano, no? Yun, nabanggit ko na kanina, yung Geneva Convention, yung international law, no? So, meron ka ng idea nung probability of success, nabanggit natin. Last resort, proportionality, no? Proportional ba yung force, no? Doon sa kasi baka malay mo isang maliit na bansa lang tapos ikaw ay napagkalaki mong bansa tapos imbis na nag-send ka ng siguro isang batalyon nag-send ka ng ano, ng 10, 'di ba? Talagang grabe yung ano mo nun. And this, well, itong mga modern hindi naman modern na modern, 'no, pero itong mga, um, pagre-refine 'no, dito sa ano ng tradition. Makita natin si Francisco de Vitoria na who is also one of the, prominent figures sa human rights 'no, si Francisco Suarez. Itong mga 'to ay from the school of Salamanca. Yun ang origin ng human rights. Kaya nga ito excursus again, we will have um, a series on the circumnavigation of the world. 'Pag nagsasabi sila minsan 'di ba, na, hindi nung panahon ng Spanish colonial era tayo ay mga alipin ng mga Espanyol." That's actually wrong kasi pasalamat nga tayo mga Espanyol yung nakasakop sa atin, eh, at hindi mga Ingles. Kasi the church, especially those friars na grumaduate sa Salamanca, sa University ng Salamanca, they are very ano, insistent dun sa rights ng natives 'no. In fact, itong si Francisco de Vitoria 'no, in confronting Spanish colonization, he argued that indigenous peoples possess legitimate sovereignty and natural rights. Kaya kahit na farce, 'no, kahit na hindi naman dalhin ganun kaseryoso, pagka nagko-conquer sila ng isang territory 'no, kailangan nila meron silang legal na tungkulin na sabihin yung ano, yung gospel, yung kasaysayan ng mundo. Tapos after nun kailangan nilang bigyan ng pagkakataon yung mga natives na bumoto. In fact, the first elections in the Philippines was after the synod, the first synod of Manila nung 15 something, 'no. Ibig sabihin meron ng diocese ng Manila. Tapos ang tanong lang dun, do you accept the King of Spain as your king? So may ganun ng ano kasi nire-recognize ang sovereignty, may sovereignty na yung mga tao, yung mga natives 'no. So hindi sila ano. So this is actually monumental pagdating mo sa just war theory 'no. So ibig sabihin na hindi porket ikaw ay isang malaking imperyo, ikaw ay superpower, you can just lord it over na laging magju-justify. What we have here ay yung ano na that might does not always make right 'no. Dito na yung pumapasok, dito sa, um, refinement na ito 'no. Anyways, yun yung ano ng catechism. Babalik tayo ngayon kay Aquino, Aquino na si Santo Tomas 'no, hindi yung pulitiko. At babalik tayo kay Russell para dito sa ano ba yung ano ng double effect, yung double effect tapos anong ano natin diyan sa modern warfare? Disclaimer, hindi ako Aquinas scholar. So, mga nabasa ko lang din 'to 'no, review, outline na Hindi ba? ni Father Lennon. Mabilis lang 'to. Of course, walang singular effect ang mga major activities, including warfare. Although bago ako mag-push kay Thomas Aquinas ulit, gusto ko lang idagdag na hindi tama rin si Lennon doon. Hindi na-foresee ni Thomas Aquinas how warfare, being a human reality as such 'no, will evolve 'no. Even the church 'no, hindi naman stuck 'no, stuck is so negative for a description, but rather for quite some time, especially during the time na na-conceive yung modern catechism 'no, for the modern man, kinuha pa, yung unconventional warfare. Ngayon meron na tinatawag na asymmetric warfare, eh. Symmetric, hindi pantay. And isang critic din sa war ay ito yung direct critic, before, proceeding further kay Aquinas kasi para naman hindi ano,
Baka sabihin niyo masyadong bias yung diskurso. Para maging balanse. War theorists, no, in the contemporary milieu, tayo sa panahon natin, they perceive war as no longer a matter of morality. So war, sabi nga ni Clausewitz, is an extension of politics. And gone were the days wherein politics were deeply rooted in morality. Sadly. Whereas for the longest time, the foundation of Europe, the foundation of the Americas, and including the Philippines, no, our constitutions, our legal systems, our ways of life were all founded in the basic, Christian tenets. And now we perceive war as something amoral. So hindi na siya battle between good or bad, but rather whose interests, whose military might, whose power will prevail. Kaya sinabi kasi ito yung double effect, no. Hindi man na-foresee rather ni Thomas Aquinas how warfare will evolve. Yet he understood, no? He understands rather the reality that there's no such thing as singular effect, no. Sabi dito, no, meron siyang principle ng double effect, no. In one of his volumes ng Summa Theologiae, Aquinas writes, nothing hinders one act from having two effects, only one of which is intended while the other is beside the intention. An action with both good and bad effects may be permissible if the act itself is good or neutral. Next, the bad effect is not intended. Third, the good does not result from the evil. Fourth, there is proportionate reason. Isa-isayin natin. Bakit ko sinasabi yan? Kasi nga, may adverse effect. Kahit anong intention mo na purely good ang intention, may adverse effect siya. Fundamental nun is civilian casualty. Mamaya pag-usapan natin, no? So yun nga, the act itself is good or neutral. Especially sa panahon natin, sa modern warfare, sa mukha ng modern warfare. There's no such thing as purely good, let alone purely neutral. No? Even saying that you are apolitical is already a statement. It's already a stance. The mere fact na sinabi mong ikaw ay neutral, yun ay stance. And kanino ka nagsaside? Doon sa quote-unquote, sa winning side. So regardless kung good or bad, kung moral o immoral yon, meron ka ng side. No? Example, balik lang natin yung discussion natin sa war on drugs. Wala akong comment dyan. Dun ka sa sa perpetrators o sa promoters. Kasi hindi ka nag-side doon sa victims. If there are any. Allegedly, for the sake of argument. The bad effect is not intended. Lalo na ngayon, with an asymmetric nature of warfare. The intention is to do harm. No? Meron na tayong tinatawag na cognitive warfare. Fake news, misinformation, disinformation. Ang intention niyan ay to deceive, no? Yun nga lang, mas matanda kay Thomas Aquinas, mas matanda kay Augustine. You have Sun Tzu, who wrote The Art of War, who happened to be a very good ancestor of some very good friend out there, si Sun Tzu. So sabi niya, non-verbatim, the principle of war, an effective way to win a war is to conquer the enemy without firing a single shot. So having that in mind, warfare does not necessarily tender involvement in conventional warfare, ng baril o pana o itak. Rather, sa modern sensibilities, sowing discord. Kaya yung sinasabi natin din last week, di ba? Yung drugs, bakit siya detrimental? Hindi lang sa national defense, but rather sa socio-cultural balance. Kasi, yun nga yung magiging active bodies mo to prepare in a way for warfare. At the same time, yung workforce mo.
At the same time yung mga padre de pamilya at future padre de pamilya, sila yung sila yung direct targets ng asymmetric na warfare ng droga. Kasi kapag paglunod na at tunaw na sa droga yung utak ng marami, hindi na sila makakalaban. Just like the lessons from Opium War, 'di ba? Nalulung sa opyo yung karamihan ng kalalakihan. So nung sinakop na sila, wala na, give in na sila, wala na, walang lalaban, eh, luto na. Same playbook, 'no? Gano'n din yung sinasabi natin, sowing discord through disinformation, through fake news. So, dahil nga marami na ngayon, kung titingnan mo parang business kasi, 'no? Pinagkakakitaan yung pagva-vlog. To the point na yung iba nag-e-engage sa pagpapakalat ng fake news kasi may contents, eh, meron silang kikitain. Pero meron yung detrimental effect, 'no? Hindi na tayo united. So, kapag hindi united, kahit ang Panginoon sinabi sa gospel yun, eh. Ang isang kahariang nag-aaway-away sa sarili hindi magtatagal, eh, magko-collapse, 'di ba? So, a kingdom divided shall not stand, 'di ba? So ayun, sinong nagpo-produce and nagpo-promote? Yun ang gustong manalo without firing a single shot. This is very logical, 'no, logical siya. So that sinasabi ni Aquinas that bad effect is not intent. Most of yung warfare ngayon, especially ngayon, it intends to inflict harm, 'no, without accountability. That's the problem, 'no? Eh, yung first requirement niya na dapat merong sovereign, in this context sa atin, the state, yun yung bina-bypass na ng asymmetric warfare, so to speak. Yung accountability na hindi, kasalanan nila yun, nagkagulo sila, eh. Kami naman, eh, kuwan lang kami, ito lang naman ginawa namin. Yan, the good does not result from the evil, obviously, and there is proportionate reason. Now, bakit ito crucial? Kasi number one, yung strategic bombing, 'di ba, yung airstrike na tinatawag, 'no, sa media parlance. It's direct violation in a way, 'no, sa Aquilean perspective o principle. Civilian casualties, double effect yan, eh. Sa strategic bombing, 'di ba, makikita naman natin sa mga studies, 'no, and there are objectively naman reported by the media. For example, the ISIS. Back then nung sila ay may power pa, saan sila pumupuwesto? Sa gitna ng villages. Ginagamit nilang human shields, 'no, yung mga tao. So, kapagka merong gano'ng klase ng attack against them, may civilian casualties. While strategic, hindi maiiwasang merong buhay na inosente ang mawawala. Kasi wala silang choice, eh. Nandun. Yan, drone strikes, 'di ba? But here, tension rises. Pinag-uusapan even sa diskurso diyan sa war on drugs, may mga bata na nawalan ng buhay, may mga inosente na pagbintangan, na kursunadahan. Ano sasabihin ng mga nag-aabogado for them? It's necessary during a war. Tawag diyan collateral damage. Now, Aquinas would ask us, is collateral damage truly unintended or rhetorically sanitized? Baka naman yung collateral damage ay nomenclature, 'no? Baka naman kinoin lang natin para ibsan yung guilt natin. Ano ba ang tumbok nun? So, yan ang mga tanong diyan. Now, that's Aquinas and the double effect principle. So, ang punto lang naman ni Aquinas diyan, walang sa ganyang kalaking aksyon, sa ganyang kalaking desisyon, hindi mo maiiwasan na meron niyang side effect. Ang side effect na yun kailangan mo i-consider kung magwe-wage ka ng war. Ang pinakamahalagang keyword lang naman diyan, yung sinabi ni Lennon kanina, na yung evil na idudulot nung pag-wage mo ng war, hindi dapat mas masama doon sa evil na kinakalaban ng war na yun. Kasi kung mas masama yung epekto nun, hindi lang na-counter yung effect,
na-defeat yung purpose. Instead na i-liberate mo ang isang bayan o ang isang grupo ng mga tao, naubos mo naman yung ano, halos naubos mo rin yung ili-liberate mo, for example. Wala rin. So, that's from the perspective of the Church of Christianity. Now, we go to, although nakwento ko na si Clausewitz, pero bigay ko naman kay Lennon 'to. Secular perspective. Ano naman ang ano naman ang pagkaintindi ng mundo sa sinasabing just war? Kasi meron din, baka sabihin niyo bias lang siya. So, sige nun. Yeah. So ito, mabilisan lang, no? Para rin makita natin na itong just war theory is not just a Christian thing, no? Hindi lang siya dahil nasa catechism, sinabi lang ni Thomas Aquinas tsaka ni Augustine, no? Pero before I go there, no? Ano lang muna, para another example nung sa double effect ni Aquinas, no? Ito hindi naman sa giyera, no? Sa bioethics naman to. A case for example, imagine kung ikaw ay lalaki, no? Tapos yung asawa mo, nagdadalang tao, no? So, tapos manganganak na siya, dinala mo sa ospital. And then, the doctors told you, teka, mahihirapan tayo. Kasi, it may complicate kasi may sakit yung asawa mo. No? So, yung classic na sa pelikula na, you have to choose between your wife or your unborn child, no? So, the bioethical question there, dilemma is, sino pipiliin mo? Will you choose na mabuhay yung anak mo, mamamatay yung asawa mo? Mamatay yung anak mo, mabuhay yung asawa mo? The church says, and Thomas Aquinas will say, never choose evil. So, ibig sabihin, never choose that someone will die. Now, teka, paano yan? You have to choose, di ba? What you can say is that, for example, pwede mong sabihin doon sa doktor, try your best to save both of them. But, knowing that it can have double effect, no? That saving one might produce, or not really might produce, but might cause the death of the other, no? So, in a way, yung good act, yung pag-save dun sa isa, hindi siya yung cause ng evil, that is the death of the other, no? Yung isa ay kumbaga in that case will become, hindi siya side effect pero consequence, but not caused directly by the act of saving, no? Which is the good there. So papasok pa rin yung ano ni Aquinas na, okay, the good itself is good or neutral. Good kasi you save You try to save the both of them. The bad effect is not intended. You never intended na mamatay yung isa. Halimbawa, hindi ka nag-choose, hindi ka nagsabi na, sige, ligtas nyo lang ang asawa ko. Kasi pwede pa kami makagawa ng iba pa na anak. O, ligtas nyo lang yung anak ko. No? At least siya, mabuhay siya, yung asawa ko, kailangan mamatay. No? You did not intend kung may namatay man sa dalawa. No? The good, yung buhay na na-save, is not a result of the evil na may namatay na isa. No? So, hindi siya, dahil namatay yung anak mo, kaya nabuhay yung asawa mo. Hindi. No? That's hindi yun correlation. And proportionate yung reason. No? Kasi nga, you want to save. You want to save the life. No? So, yun, another example yun, no? And sadly, katulad nga ng sabi ni Russell, politics now is more what we call, Machiavellian. Kasi after the Italian philosopher Niccolo Machiavelli, sabi niya sa kanyang libro na The Prince, sabi niya, that rulers, yung prince, the rulers must rule not with a paternoster, o our father, but with a sword. And I think we can see it now na ganyan na morality is just an extra, sa ang religion ay parang Luxury. costume lang. Luxury. Yeah. Anyways, that's just excursus. Punta tayo mabilisan, secularization ng just war theory. This is to show that the theory is not exclusively Christian, Nung
1600s, 1500s, no? Mayroong um, philosopher and humanist na si Hugo Grotius, no? Siya ngayon yung nag-ground sa just war sa natural law. Sabi niya, okay, yung sinabi ni Thomas Aquinas, yung sinabi ng School of Salamanca, lahat yan okay. Pero he argues that it would hold true even if God did not exist. Kahit tanggalin mo ang Diyos sa equation, mag-hold true yung theory ng just war theory, no? So now, just war theory now moves from theology into international law. Yan na yung natin ngayon. Again, kaya may Geneva Convention, for example, no? Pagdating dun sa sa rules of combat na tinatawag, no? Later, sa 20th century, so mga 1900s, no? Si Michael Walzer naman, he defended the tradition dun sa kanyang libro na Just and Unjust Wars, no? So very yun, very telling yung title pa lang, no? He introduces yung tinatawag na supreme emergency, quote unquote. Supreme emergency. These are cases where normal moral rules may bend for survival, no? And anong mga giyera sa 20th century ang makikita nating in a way ginamit nila ito na o magagamit ito tong supreme emergency na idea as justification. For example, World War II itself, no? Supreme emergency 'yun eh. That is why 'yun ang ini-invoke na bakit kailangang i-nuke ng US ang Hiroshima at Nagasaki. It was a supreme emergency, yun ang sasabihin ng mga defenders ng ni Walzer at saka ng US, no. It was a supreme emergency though, so it was bended. Kanina nabanggit ni Russell yung strategic bombings. If you remember, if you can see sa mga balita ngayon, laging ang laging inaano ng mga strategists, no, na ang tina-target natin ay mga military complex, military installations, no? Kasi nga, yun ang nasa international law eh. Yun lang ang dapat mong targetin. Crime, no? War crime ang, for example, targetin mo yung kuryente. Targetin mo may dam halimbawa. Tapos tinarget mo yun para magbaha, no? So, crime yun, no? So, pero dito, sinasabi ni Walzer, teka, when time comes na this is a supreme emergency, pwede yung ma-justify. Now, the problem there is, dahil nga lumayo na tayo dun sa ni Aquinas ng proportionality. O yung mga preno. Kasi tingnan nyo maigi yung pinagkaiba. Kay Aquinas tsaka sa Catechism, napakatindi ng mga preno eh. Ang daming requirements na rigorous eh. Tapos ngayon, kay Walzer, ang sinabi lang niya, hindi, kailangan mayroon lang supreme emergency. Now, sino magde-decide? Sinong magde-define ng isang supreme emergency? We can say na yung 9/11 attacks was a supreme emergency. Yes. But can we also say na that in the same vein na mayroong sabihin natin 5 na addict sa isang barangay, that justifies na yung Dragon War? Or, di ba? So, yun ba yung supreme emergency na? So, critics actually argue na teka, may crack dito sa foundation eh. No? Kasi, ang problema dyan, if morality is so flexible, na pwede ka lang mag-invoke ng something vague like supreme emergency, no? For the good of humanity, for the common good, it will collapse. Kasi flexible na yung morality. Hindi na siya preno, hindi na siya guide. No? Pwede mo na lang siyang hindi mo sa hindi to sa giyera, pero yung para sa pang-araw-araw nating maunawaan naman ng Diyos eh. 'Di ba? Hindi, ang importante mahal naman tayo ng Diyos. That's an example of making morality too flexible for our own self-justification, no? Na I think hindi yun ang intention ni Thomas Aquinas dun sa double effect first, tapos dun sa just war theory, no? Hindi siya para lang makahanap. Again, I have to clarify this, ha? Ang just war theory, unlike how some modern theologians see it, na parang justification siya ng violence.
just war theory does not justify para maging morally good ang violence, ang war. No, no, no. Ang gustong i-grapple ng just war theory ay paano natin mauunawaan na nag-e-exist ito, 'tong evil na 'to, at sometimes it is necessary as a necessary evil, no? Paano natin maipapasok 'yun? Hindi dahil sa gusto nating mangyari 'yun, but rather paano natin maipapasok 'yun sa sistema, sa moral system natin without making our moral system too flexible, which is the problem nowadays. And by this, I think we can go sa critic, no, postmodern critic ni Aquinas, and kay Aquinas at sa post-war, sa just war theory. Sige Sel, ikaw dito. Yeah, Dahil may very madadagdag ano, ka pa dito eh. very good transition. We'll just have few postmodern thinkers. It will take us years now to really enter into the mind of these important thinkers of the postmodern era. Pero just to give yung parang pahapyaw, no, as how they would grapple with the problem. Tama yung sinasabi nila yun nun eh. Even our thinkers, no, it's not a matter of justifying the horrors of warfare, but rather how to make sense of it since it exists. We cannot deny it, no? Hindi siya Basingse na there is no war in Basingse. Buti mo kung gano'n lang kadali. Although may mga naging gano'ng efforts back then, and we've seen how much horrific that kind of brainwashing became. Parang hindi ka lang de-deprive ng truth, dinigrade pa yung dignity mo as someone who can understand or grapple with reality. Modern ano nan, ang modern na mas latest na yung gaslighting na tinatawag. Pero balik tayo. Now, since we're talking about critique, the first thinker that comes to mind is no other than Michel Foucault. Michel Foucault, for most of us, including myself, tumatak si Michel Foucault as an important figure ng feminism, no? Pero meron siyang critique, no, sa human establishments, for example, and the realities such as war, no? Para sa kanya, if you will ask or if you will enter the mind of Foucault, everything, no, including war, is just a practice of legal mental gymnastics. Ano ibig sabihin? May maganda siyang discourse on power kasi. Kasi even yung philosophy niya on feminism, it's just a chunk ng talagang diskurso niya on power. Talagang yun yung parang reflect niya eh, power. At sinasabi niya dito, this is important power produces truth. Ulitin ko, power produces truth. Eh, sinasabi lumang-luma pa yon yung time ni Thrasymachus, 'di ba, yung problem ni Plato, ni Socrates, might makes right. Thrasymachus ba yun? Alam ko Thrasymachus. Ganun din, sinasabi ni Foucault, power produces truth. Who holds much power holds much truth. No? Kaya niyang i-shape yung environment, yung society. So when a state declares war, at sinabi niya itong war na 'to ay justified, ang tanong do'n moral reasoning ba 'yun? Just ba talaga siya o dahil dominant siya, 'di ba? Following Voltaire, ang sabi ni Voltaire, "History is written by the victors." Wala kang makikitang history back then na sinulat ng mga natalo. So just war theory from Foucault might kasi ayaw ko namang i-claim na might just become a technology of normalization or legitimization. Okay yan kasi kami ang superpower eh. Kaya nga somebody else na-realize niya, teka, superpower ka na for the longest time, kami naman. Di ba? Alam nila yan. Kaya na bahala mag-extra research doon. Next, another important figure sa postmodern thought
no other than Jacques Derrida. Si Derrida, sinasabi niya, ang philosophy ni Derrida, popularly known as deconstruction, constructivism. Ito yung sinasabi ko kanina na um, dati, Augustine, Aquinas, even mga modern era like 1600s, warfare is all about good and bad. Kasi ano yun yung theme ng warfare, di ba? Fundamentally biblical siya Kasi the ultimate warfare is the battle between God and the devil, di ba? Ganun, di ba? So it's good and evil. Like ganon. Hindi lang Christian yon, even Buddhist, Hindu, the oldest of the religious traditions. No? Meron laging yung dualism, yung Manichaeanism, di ba? Yung mga ganong heresy. No? There's always the struggle na maglaban yung mabuti sa masama. Ganun. Derrida, or using Derrida's thought, binasag na yun. Hindi. Hindi yan black and white. Kaya rin dahil diyan, no, pinanganak diyan yung tinatawag na gray zone, gray area. Kasi nga black is warfare, white is peacetime, no? Dati klaro sa atin 'yan, peacetime, warfare. Ngayon, nasa peacetime tayo. 'Pag warfare, pangit 'yun, masama 'yun. Kaya nasa Philippine Constitution, the Philippines will never consider war as an instrument of national power. Sa Constitution 'yun. So, para mag-declare tayo na nasa estado tayo ng giyera, kailangan i-revisa yung Constitution in a way, 'no? Hindi ko sure, disclaimer, kasi baka sabihin, hindi ako constitutionalist, 'no? Pero dahil sinabi sa Constitution niyo, kailangan i-revisahin 'yan, kailangan amendahan 'yan. Otherwise, kapag ikaw ay nag-state, kahit sabihin mo pang nag-legislate ka, unconstitutional 'yun. Kasi nasa Constitution, 'yun ang basic law of the land. And dahil basic siya, siya ang highest law of the land. Walang batas na puwedeng mag-supersede sa Constitution, halimbawa 'yun. Ngayon sinasabi na, hindi. So, para hindi natin ma-violate yung Constitution, hindi ito war, kuwan 'to, this is one way of defending ourselves, for example, mga gano'n, So, yung tinatawag na gray zone operation, gray zone tactics. You do everything na may semblance ng war, pero below the threshold of war. Best example niyan, papadala ka ng Coast Guard mo, nagpapadala ka ng Navy mo sa West Philippine Sea, hindi naman sa'yo 'yun. O tapos manghaharas ka ng Filipino fishermen, hindi nga sa'yo 'yun, 'di ba? So 'yun, gray zone 'yun. So, for Derrida, justice always exceeds law. Kaya hangga't kaya mo i-justify, puwede na 'yan. Sinasabi ni Lennon, maiintindihan naman ng ano 'yan, maintindihan naman nila 'yan eventually. So, success theology, uso na rin 'yan, mga Derridean na theologian. Okey lang hindi magsimba, maintindihan naman ng Panginoon. Okey lang mag-heresy, anyway, excursus 'yun. Well, of course, you also have the end of meta-narratives. Ito hindi ko 'to masyadong kilala, 'no. Si Jean-François Lyotard, hindi 'to yung ano, leggings, yung leotard, hindi 'to yun. Ang tinatawag na meta-narratives, yung parang grand narratives, 'no. Merong ano yun, may malaking hugot yan, may malalim na hugot yan. Kaya sinasabi just war theory depends on objective moral order. Wala yan, kasi magulo tayo. Humans are intrinsically wild, mga gano'n. We are designed for warfare. May mga gano'ng ano, 'di ba? Sa kabaligtaran naman, parang humans are intrinsically good. Yun ang mga meta-narratives na binabasag ni ano, ni Lyotard, 'no. Tapos meron pa tayong natural law. Ayan, very Aquinean 'yan, Aquinas 'yan. Sabi niya, "Hindi, wala. Yung natural law, kuwan lang 'yan, madaling ma-supersede," mga gano'n. As rational universality, hindi, kasi maraming tao
Rational dapat pero utak hayop, 'di ba? Animal, animal mag-isip, animal gumalaw, 'di ba? For some, 'no, kasi sabi nga applying Lyotard, 'no, not necessarily si Lyotard nagsabi. Pero some people are having no difficulty in taking the life of another man. So how can you say na merong universality ang rationality? Maraming animality, 'di ba? Kaya nga the Romans called them barbarians. Anyway, parang ano lang 'yan, analogy. Ang ma-analogy ko kasi hindi ako yung nag-iinit na may nakikitang ibang tao ta's nag-init ako, eh, hindi ako gano'n mag-analogy, oo. Analogy ko, based sa rationality, hindi yung may nakita ka tapos nag-init ka. Yan ang mga ano, yan ang mga binasag na meta-narrative si Lyotard. So, postmodernity o postmodernism pala, ism pala siya, rejects these foundations. Without universal truth, just word becomes merely perspectival. Yun ang sinasabi niya, na ang isang element ng postmodernism is the destruction, hindi destruction, the attempt na lang siguro para safe, no? The attempt to cancel the so-called meta-narratives. Biblical foundation, theological foundation, historical underpinnings. Man was taught, no? Humanity was taught to question these narratives. No? Yung iba sinasabi nila is for critical scrutiny, pero yung iba hindi, cancel mo talaga. There's no such thing, no? The Bible is flawed, theology is flawed, history is written by the victors. So ganun, no? We are being conditioned to question these foundations, no? And because of this kind of mentality, even the principle of just war becomes perspectival, sinasabi ni Lyotard. Ang ibig sabihin nun, sa inyo sige, sure, kung just yan para sa inyo, okey lang. Sa akin hindi, 'di ba? Kaya naging issue yan, 'no? Hanggang ngayon actually issue natin yan, relativism. Yung just sa'yo hindi naman just sa akin. Yan, bunga yan ng postmodernism. Of course, meron kang mga ganyang explosive, 'no, na fragmented na, sabog-sabog. Of course, sa panahon natin meron ding mga radical pacifists pa rin, 'no. Sinasabi naman yan, sabi ng postmodernity, "Be suspicious of everything you have learned." Ang sabi naman ng mga radical pacifist, be suspicious of postmodernity. Di naman puwedeng one side lang, 'di ba? So, all violence reproduces structures of domination. Ito sinasabi natin kanina, last episode na, may hint siya ng Augustinian principle, 'di ba sabi ni Augustine, kapag ang isang violence, hindi peace ang tumbok niya, but rather halimbawa hatred, it will generate another hatred. Kapag impure ah yung rason, don't expect it na ano, na pure yung magiging outcome. Simpleng ano, kasabihan ng ating mga nakatatandang Pilipino, wag mong asahang magkaroon ng tama, magbunga ng tama ang isang bagay na ginawa mo sa pagkakamali, 'di ba? So, pumasok ka sa isang halimbawa, nag-apply ka sa trabaho na meron kang out of lying, 'no, yang fraud, don't expect things to end well. Kasi untruth yung ano mo, 'di ba? Fraud yung entry mo, 'di ba? Yung ending nun hindi not necessarily good yun, parang gano'n, 'no? So, the very idea of legitimate authority ni Aquinas presumes trust in political institutions that are historically corrupt, still necessary, 'di ba? Kasi kahit may gano'n, you can only, rely also kasi established institutions sila. So, may sa mystic responses si Leno na 'to, um, then ayun, final theological reflections, i-share na lang namin 'to. Pero, the point is, ngayon gusto lang namin impart dito sa section
The reason bakit tayo sabog-sabog ngayon, why we can all agree sa iisang principle ng just war, it's all because of postmodernity. Yes, it opened humanity to objective um, critique, uninterrupted in a way. Mas nagkaroon tayo ng freedom to critique. But at the same time, dahil nasanay tayo na gawing questionable ang lahat, wala na rin tayo foundation. Unlike during the medieval times, unlike being purely Catholic, kasi at least talagang purely Catholic ka. Despite the changing world, may mga unchanging truths na nandun ka founded eh. Pero the modern man, where to go modern man, di ba? Quo vadis, modern man. Yun, na-shake lahat. To the point na halos na-destroy nga lahat dahil sa deconstructivism. So that's one of the reasons why we have so many principles and theories on warfare. And whether it is just or unjust, moral, immoral, amoral, yan, dahil sa postmodernity. Sige, Non, ikaw naman. Okay, now we respond, no? So ako ngayon magiging abogado ni Aquinas. Although, hindi ako katulad ng isang pari na nagpapanggap na abogado. Pero now we respond. No? Dun sa apat na, yung binanggit ni Russell kanina, criticisms, no? Una, let us respond dun sa criticism ni ni Foucault, no? Ni Michel Foucault, dun sa power tapos sa narrative. Now, para kahit si Aquinas, no? He acknowledges na corrupt rulers can exist. Pwedeng magkaroon ng corrupt rulers. Hindi niya sinasabi na perfect lahat ng rulers, no? And because of that, he also acknowledges na even his own ideas, even the just war theory, for example, can be used to justify an unjust war para lang makahanap ng justification nga na tinatawag, no? Nowadays, halimbawa, nakikita ninyo, di ba, may mga tao magsasabi, teka, bakit wala na mga declaration of war? Automatic na lang na umaatake, di ba? Kasi dati at least may civility pa. Before World War II, meron pang civility ng declaration of war. No? Ang sabi sa history, tumigil ang mga declaration of war nung Cold War. Dahil dun sa takot na pag nag-declare ka sa isang bansa, baka it can trigger a reaction from the allies of that country tapos magkaroon ng World War III, no? Na until now ay medyo kinakatakutan natin, no? So Aquinas is conscious that the concept can be abused, no? However, the abuse of a concept does not invalidate the very concept. If justice can be manipulated, that presupposes na mayroon talagang real justice na di-distort lang o dini-distort lang ng mga powers that be. No? So, Foucault shows us how power corrupts truth claims. No? And that is true. Makikita natin yan eh. And Aquinas agrees. Sin, no? Again, kasi pari si Aquinas, para sa kanya ito, ng corruption, sin ang tawag niya dyan. Sin corrupts reason. Para yung reason mo humanap ng justification para may justify yung kasalanan mo. No? But Aquinas does not concede na dahil lang may nag-abuse ng concept, hindi na totoo yung concept. May nag-abuse ng truth na wala ng truth, no? Na ang truth ay iniimbento lang ng powers that be. Kasi essentially yun yung idea ni ni Foucault, na yung mga truths, ina-assume nating mga truths, yan ay truth dahil yan ang sinulat ng victors nga na sinasabi ni Russell kanina. Yan yung binibigay ng mga makapangyarihan eh. Kung sinabi nila sa atin na blue ay violet, so blue ay violet, no? No. Para kay Aquinas and para sa Christian tradition, no? Truth is not something na pwede lang nating iimbentuhin, no? Truth is objective, hindi siya subjective. No? Now, can you distort the truth? Can you make half-truths? Can you make disinformation, false news, no, fake news? Of course you can. No? Pero it does not mean na hindi na nag-exist yung truth na objective. No? Yun, number one. Okay? That power does not eliminate the truth. Yun ang sagot natin kay Foucault. Number two, sagot naman natin kay Derrida tsaka sa deconstruction, which is actually the heart of postmodernism. No? Para kay Derrida,
justice, yung konsepto ng hustisya, no, it exceeds legal codification. Kasi nga, para sa postmodernist, like we should go beyond that binary. Lahat ng binary, no, male, female, just, unjust, good, bad, no. Beyond good and evil nga sabi ni 'di ba? Ni Nietzsche, 'di ba? So sabi ni Derrida, so yung hustisya, yung konsepto ng hustisya, eh, hindi siya puwedeng lang, nasa loob lang nung kung anong sinasabi ng batas, no, nung nakasulat sa batas. And in fact, Aquinas would agree. And even Augustine, no, sabi nga ni Augustine, kung ang batas ng tao ay hindi nag-a-agree sa batas ng Diyos, eh, gumawa ka ng illegal. Kasi mas importante yung batas ng Diyos, no? So, Aquinas would agree na hindi lang yun nasa loob ng legal codification, no? Kunwari, ang sabi sa Constitution halimbawa ng Pilipinas, no? Ang sabi, dapat ay walang political dynasties. Kailangan mag-legislate ng Kongreso para dito. Eh, hindi nag-legislate yung Kongreso. So, ibig sabihin pwede na, 'di ba? 'Yan yung lusot dun, eh. Wala kasing legislation, eh. Sabi lang naman ng salig yung batas dapat mag-legislate, eh. Eh, walang legislation. No, it goes beyond that, no? Tama, nag-a-agree si Aquinas dun kay Derrida. It goes beyond kung ano lang yung nai-legislate na, no? Because it is grounded in natural law, no? Natural law. And natural law transcends positive law. Positive law means yung batas na isinulat at nilihisla ng isang kongreso, for example, no, ng isang estado. Natural law ay yung batas na nakatanim sa pagiging tao natin, no. For example, bawal pumatay, no? Hindi yan illegal dahil nakasulat yan sa batas. Yan ay illegal dahil yan ay nasa natural law at sa divine law, no? However, dito pagkakaiba si Aquinas tsaka si Derrida. Transcendence, yung sinasabi ni Derrida that justice exceeds legal codification, does not eliminate moral evaluation. O, hindi porket lampas siya, mas malaki siya kaysa sa batas na naisulat ay hindi mo na pwedeng evaluate morally yung justice, no? If anything, it strengthens the need for objective standards, no? Kaya babalik ka ngayon doon sa binary ng just at ng unjust. Hindi mo pwede siyang tanggalin kasi 'pag tinanggal mo, mawawala na rin yung konsepto ng hustisya, no? Kasi magbe-base ka na lang din sa saan ka magbe-base, sa feelings? O kasi kung hindi ka rin magbe-base dun sa batas na nakasulat, 'di ba? So sabi ni Aquinas, strengthens the need for objective standards. Number 3, against sa relativism, no, kay Lethard. Ito ang isa sa mga hindi lang sa just war theory, no, yung atake ng postmodernism sa meta-narratives. Kaya meron ka ngayong mga taong nagsasabi, "Hindi kasi ito yung truth ko. Ay kung naniniwala ka sa Diyos, sige, go lang. Ako kasi hindi, eh, pero hindi para lang hindi tayo magka-offendan." 'Di ba? Kasi nga Respect lang. respect lang, 'di ba? Kasi tinatanggal natin yung meta-narratives, eh, yung mga grand narratives na foundational actually, 'no? For example, sige, Christian perspective, 'no? Meta-narrative, we can say that we are created in the image and likeness of God. Do'n nanggagaling yung ating human dignity. Tanggalin mo 'yun, saan galing ang human dignity mo? Yan ay binibigay ng Estado, human rights. So, ibig sabihin kung ang Estado natin dito kinikilala natin ng equality, gender equality for example. Tapos may isang Estado na dahil lang kanilang kultura ay second class citizen ng mga babae. So, dapat lagi silang nakatakip. Tapos wala silang karapatang mag-drive, hindi sila pwedeng bumoto, 'no. Okay lang 'yun, sa kanila 'yun, eh. Iba yung sa atin, eh. Hindi, kasi pagka meron kang meta-narrative ng universality ng human dignity, 'no, sa Christianity, Now, if all moral claims are just narratives of power, katulad ng sinasabi nga nito nila Lyotard and everyone, 'no, then condemning war or condemning war crimes rather becomes impossible. Kasi ibig sabihin pala, kung sa una pa lang sinasabi natin na, yang pagbuo ninyo yung just war theory, wala yang foundation kasi wala naman dapat meta-narratives, eh, ng morality. So ibig sabihin, we can just go to war without saying na justified ba yun o hindi. Kung bumomba man tayo, mag-carpet bombing man tayo, walang practical lang.
pragmatic lang, kung yun ang mas ano, mas magpapadali ng giyera, kahit maraming mamatay, 'di ba? So, we cannot condemn war crimes, 'no? So, postmodern critique, ito ito napakaimportante nito kung mapapansin ninyo. Postmodern critique relies on moral outrage, which presupposes moral realism. Ang problema mo 'pag tinanggal mo yung meta-narratives, wala kang moral realism na pag-aano, nagiging outrage na lang siya, hindi na siya moral outrage. Tignan mo halimbawa, babalik tayo sa giyera sa Iran. Na justice, stand up with Iran, ganyan. Stand up with the Ayatollah. Kasi ang Ayatollah ay parang yan ang papa ng mga Katoliko pero version ng pero 'di ba sila rin yung pumapatay sa sarili nilang mga mamamayan. Bakit hindi tayo nagreklamo nun? So, outrage na lang, reactionary na lang tayo kasi ayaw natin sa US. So, lahat ng ginawa or more specifically, ayaw natin kay Trump. So, lahat na lang ang gagawin ni Trump, automatic sa side tayo dun sa kumampi tayo kay Maduro na isang narco dictator. I'm saying this na knowing Venezuelans, sila mismo nagsasabi nun. And then we are now siding with the Ayatollah. Diba? So, yung outrage na lang, 'di ba? Kailangan natin ng moral realism. And Aquinas provides that realism, no? That war is justified if it is to correct an injustice. And again, yung mga iba pang requirements na nabanggit last episode and this episode din. Okay, last, response naman natin dun sa mga radical pacifists, no? Ito hindi lang 'to mga postmodern philosophers na hindi mga Kristiyano. Karamihan ngayon mga Kristiyano, mga Katoliko pa ngayon, mga Sweets, tawagin na natin silang mga Sweets theologians, mga radical pacifists na hindi kasi sabi ng Panginoon love one another, 'di ba? And this is actually if you remember again, in the last pontificate may ganyang usapan. Ay babaguhin ng Papa yung yung catechism, tatanggalin yung just war theory. Kasi antiquated na raw 'yon, ganyan, 'di ba? Kasi hindi nila natanggal kasi alam nilang hindi nila puwedeng tanggalin yung isang bagay na minana natin sa tradisyon kasi wisdom yun, Ibig sabihin kung namana natin yun, dinadala natin hanggang ngayon, ibig sabihin yung truth noon ay eternal, 'no? Spirito Santo Oh. yun. Pero that's I digress. So, ang sagot natin dito sa mga radical pacifists, again, ang just war theory ay hindi para i-justify. Para, "Hindi, sige go, makipaggiyera ka, ito yung lisensya mo." 'No? Hindi siya lisensya para makipaggiyera ka. Rather, again, ang sinasabi pa rin ng Aquinas, sinasabi pa rin ng Augustine, lahat ng giyera ay tragedy, hindi siya triumph, 'no? Just war theory never celebrate violence. Again, violence is not compatible with Christianity, no? However, just war theory recognizes the tragic necessity of war sometimes, no? Very, very rare times in our fallen world. Hindi tayo namumuhay sa perfect world, So, in a way, kung titingnan niyo maigi yung mga requirements, just war theory actually restrains. Una, dapat yun na yung pinaka-last mo, nagawa mo na lahat ng pwede mong gawin. Dapat proportional. Dapat meron talagang grave evil na na-inflict sa'yo. No? Tapos dapat ang intention mo ay for peace, hindi lang for vengeance or anything else. So it restrains rather than unleashes. Hindi siya lisensya na, ayan, ito yung just war theory, you can now go and make war. No, it's not about that. No? Babalik tayo history. Bakit just ang Crusades, no? Ito, controversial. Why? Because the Crusades, first and foremost, even though nagkaroon ng mga injustices, nagkaroon. Pero the Crusades were defensive in nature. Kasi yung Holy Land, yung Turkey dati, yung Syria, those were Christian lands. No? Even when they were conquered by the Arabs and by the Ottomans, nananatili yung majority nila Christians. No? Actually, Turkey, for example, one good example, kumunti lang ang Greek speakers, yung mga Orthodox, yung mga Christians. 1900s na, after na ng World War II. Kasi mayroong nationalization program ang Turkey, yung republic na, hindi na yung Ottoman Empire. So, defensive in nature yung Crusades. Now, pwede rin tayo magkaroon ng susunod na episode sa Crusades. Hindi ko na lalaliman yun. So again, just war theory
it restrains rather than unleashes. So yan ang apat na defense ni Aquinas, no? So now, mabilisan, let's go sa modern application, tapos just sa final theological reflection. Yeah, sige. Nakwento naman na namin yung principles from Aquinas, no? Pero ang tanong lang dito, yun yung responses ng Aquinas. Now, in a modern sense, in these modern times, is Aquinas still relevant? Is the Thomasian principle of a just war still relevant? Applicable pa rin ba? Given na merong tinatawag na nuclear deterrence. Hindi, deterrence yan kasi para ready lang tayo. Drone attacks, cyber warfare, cognitive warfare, gray zone tactics, humanitarian intervention. Can Aquinas handle these? Yes, his principles still apply. Number one, authority. We look at the authority. Either it's a singular person, or is it a state? Is it a political party? Is it a ruling class? Authority. Kailan nang gagaling? Anong profile ng authority na to? Ano ang tumbok ng authority? Anong agenda nila? Na? If it is for genuine peace, you will know by the fruits. But if it's for selfish interests, you will also know by the manifestations of their actions. Not only their pronouncements, they can speak whatever they want. They can say the most beautiful rhetorics, and you will always know the tree by its fruit, diba? Just as you will know the person by his actions. Ba yun ang tricky. May nagsasabi kasi ang pangatlong requirement ni Aquinas ay intention. You cannot see, you cannot perceive intention. Yes, by the actions. Kahit sabihin ng seminarista na, naniniwala po akong tinatawag ako ng Panginoon at gusto kong lumalim sa prayer life at gusto kong maging mag-devote sa celibate life. Pero meron siyang girlfriend na tinatago at lagi siyang late o absent sa misa o absent siya sa prayers. Kahit sabihin mo tinatawag, kahit 100% objective na tinatawag siya ng Panginoon, pero kung yun ang ginagawa niya, hindi makukumbinsi ang formator niya. Sabi niya, seryoso po talaga ako sa seryoso po ako sa academics ko Pero talagang bagsak talaga siya sa lahat ng subjects kahit GMRC. Ang hirap maniwala, di ba? So gano'n. So, you have authority, just cause, no? The cause na pinupush niya ay just in itself, no? Hindi lang for national interests, no? Hindi lang for dominance, no? But to ensure, no, lasting, genuine peace, for example. Proportionality is another important element kasi hindi pwedeng mas masahol yung effect ng ginawa mo doon sa kinalaban mong evil. Kasi kung mas masama yun, ikaw na yung evil. Ikaw na yung problema, hindi na ikaw yung solusyon. And of course, you have discrimination. If it discriminates, no, what does it discriminate? Does it discriminate the evil or does it discriminate the good or the innocent? But ang importante dito, which also contrast pero which makes Aquinas truly relevant is technology magnifies consequences. The moral burden becomes heavier. Dahil mas mas defined na, ultra defined na. So, anong isang manifestation yan na the moral burden becomes heavier? Kahit nag-iba halos ng postmodernity yung mga long-standing institutions tulad ng simbahan, yung moral natin, yung long-standing moral traditions natin. Merong tribunals na magta-try sa'yo for war crimes, or crimes of aggression, crimes against humanity, no? And salamat, nagkaroon ng mga ganyan, founded siya sa Christian tenets, no? Deny man nila yon, pero historically, nagkaroon ng ganong principles dahil may Christianity, no? So, that's
That's a practical application of Aquinas sa mga halimbawa, yan ang topic niyo sa thesis defense o oral exam niyo. Sana may makuha kayo diyan. Tutuluyan ko lang bago ang closing natin, si Leno na sa closing 'no. So, just, final thoughts, key takeaways na lang 'no, from the first episode and sa episode ngayon. Number 1, Saint Augustine reminds us, "For even when men wage just wars, their wars are evil, in that they are wars." So Augustine, just as a church, it acknowledges war as evil. You know, they never intended to justify war and to make it good, to make it sound good at the least. No? The very fact that there is war, with all its horrors, with all its negative consequences, it's evil. No, pero paraphrasing. We're just paraphrasing. The point is, war may be justified, but it's never celebrated. It's never, ano ba tawag dyan? Parang i-cancel out mo yung ano niya. Hindi, okay lang yan. Pwede na yan. Hindi, walang ganun. So the Catechism concludes, no? Because of the evils and injustices that all war brings with it, we must do everything reasonably possible to avoid it. Thank you to the genius of our those who framed the Constitution. Nilagay talaga nila doon. The Philippines renounces, yun nga ang word very strong renounces war as an instrument of national policy. Yan, nasa Constitution yan. Frame nila. The Philippines renounces war as an instrument of national policy. Same as with the Catechism, no? Kahit siya ay ma-justify, kailangan pagtulungan natin, kung hindi man as Catholics, pagtulungan natin bilang isang anak ng human race, isang buong pamilya ng human race, iwasan natin ang war. Because of the evils it brings. Hindi lang yung mga winasak na tahanan o mga buhay na inagaw. Rather, yung stigma, yung hindi yan basta-basta naghihil So, the third point, no, dapat pala nauna to, Aquinas disciplines war, no, with his systematic na discussion and yung requirements niya for it to be justified in a way. While Augustine mourns it, Augustine acknowledged it, but ang sinasabi ni Augustine, may gera pero it's still a tragedy. Walang nananalo sa gera. Kahit yung victor, hindi siya nanalo. May nawalan siyang buhay, resources, lands permanently damaged, cultures. Imagine if you're ruminating about it. Imagine there are certain cultures na forever nabura sa sibilisasyon, sa history dahil sa gera. Cultures na hindi natin nalaman kung sino sila o anong way of life dahil binura sila ng mas malakas sa kanila, 'di ba? So just try to imagine that. Children who were never born, 'di ba parang gano'n? The church tolerates it reluctantly. That's how it really shows us. So, yun lang akin don. Ikaw, ano mo diyan, anong closing thoughts mo and kung meron kang recommended readings o suggestions, practical suggestions sa mga listeners natin, if meron lang. Now the question, no, we go back to the original question ni Aquinas, no. Is war ever justified, no? Meron ba talagang just war? And the answer, as we have seen in these 2 episodes, yeah, sometimes, rarely, no? At napakahirap para ma-meet yung justification na yun, no? Again, it is not because we glorify war, no, but rather we reserve it as a sort of last resort actually, no? And napakatindi nung mga preno na binibigay ng simbahan ng teolohiya
para ma-justify ito, no? And that is why we are discussing just war theory. Now, at the time that this episode will be released, March 25, no, Feast of the Annunciation of the Lord. Kung kayo ay mahilig sa Lord of the Rings, no, it will be fun fun fact ito na yung journey ng Fellowship of the Ring, no, hanggang sa ang natira na lang ay si Frodo tapos si Sam, no, hanggang makarating sila sa Mount Doom para itapon yung Ring of Power, no, the one ring which is the root of evil, the power of evil there. At itapon siya doon sa Mount Doom. Ay nangyari, at least sa Universe ni Tolkien, exactly today, March 25. Kasi dahil Katoliko si Tolkien, nakita niya na ang end ng evil ay the same day that the incarnation was announced. That the word was actually conceived by the Blessed Virgin Mary, no? March 25. So, this is us sa tamang usapan, no, hoping that with this definitive end, no, just like how Frodo and Sam went to Mount Doom, no, to fulfill their mission. Although hindi nila kinaya, kailangan dumating si Smeagol para siyang sumama at maitapon sila kasama nung his precious, no, yung ring papunta dun sa lava ng Mount Doom. Hopefully, no, that today also be a day that the evils of war that we see all over the world, actually hindi lang siya isa napakaraming minsan nalilimutan na natin kahit sa media, 'di ba? Ang pinag-uusapan natin Iran lang. Bakit? Kasi nandun yung oil naapektuhan yung supply natin ng oil Walang nag-uusap ng yung tapos na yung sa Israel, tapos na. Walang nag-uusap ng Ukraine. Walang nag-uusap ng Myanmar, napakalapit sa atin at mas malala ang nangyayari. Ethiopia, no, na mas malala, ang daming Africa, namamatay. Walang nag-uusap kasi walang hindi natin walang epekto sa interes natin So napakadaming nangyayaring digmaan ngayon sa buong daigdig, no. So it is us here sa tamang usapan hoping that just like that fateful March 25 sa Mount Doom na nagapi, no, si Sauron dahil nasira yung the One Ring, and also March 25 na inannounce ng Arkanghel Gabriel sa mahal na Birhen na maglilihi siya, at yun ang simula ng paggapi sa prinsipe ng mundong ito, Satan himself. Hopefully, we also achieve peace. Not eternal peace, dahil sa langit lang yon, pero at least yung perpetual peace na tinatawag ni Immanuel Kant, no? Next week, Holy Week na. So, although ironic, we are celebrating. Kung ngayon sinasabi natin, we do not celebrate war. Next week, we will celebrate another war. The war between good and evil, the definitive victory, the triumph of the cross, no? Of the good in the crucifixion of Christ and in His resurrection, no? So, next week mas spiritual yung ating yung ating usapan, no? We just tried na at least Although April Fools. April 1 pala, no? Sige nga, pag-decide kami kung mag-April Fools. Hindi na Holy Week late na. So, next week Holy Week, and then after that we are preparing a series, no, sa social studies tapos sa history rin, no. So we will be seeing each other na next week din, tapos sa after ng Holy Week, no. And just to before we close this, sabi ni Russell kanina, may mga practical suggestions ba? Kung kayo gusto ninyong mag-research pa mas malalim sa just war theory, gusto niyo magsulat ng thesis about this, no, nag-aaral ka ng philosophy ngayon, nag-aaral ka ng theology, the best talaga is to go to the primary sources. CCC, Summa, Thomas Aquinas, City of God, si Augustine, no. Nabanggit ko kanina si Hugo Grotius, no. Hugo Grotius, si Russell, nabanggit niya si Kowalniewski.
Clausewitz. Carl von Clausewitz. Yan ang magnum opus na yan eh. Magnum opus na yan on war. Tsaka si Sun Tzu, Art of War. of War, oo. So yan, meron na kayong mga RRL, no? So again, Yan. nandito po kayo. Maraming salamat po. Please don't forget to like, subscribe, and share this episode. Rate us if you can. Kung saan man kayo nakikinig ng mga platforms, no? And share this again sa mga kaibigan ninyo na might be interested, no, dito sa usapan na ito. Muli po, ito po si Lennon Ako naman si Russell. at ito ang Tamang Usapan. Usapang may tama. Bye-bye.